Kinukumpirma pa ng gobyerno ang iniulat na isang Pilipinong turista ang kabilang sa mahigit 1,000 nawawala kasunod ng pagragasa ng baha at putik sa border ng Nepal at China. Ang trahedyang yan na tinawag ng eksperto na debris flow, nangyari na rin daw dito sa Pilipinas at hindi malayong maulit. May report si Maki Pulido. Nagtakbuhan ng mga residente sa bahaging ito ng Tibet sa border ng China at Nepal. Ilang sandali lang, rumagasa ang mala-tidal wave na baha. Wasak ang gusali na na-wash out kasama ng mga nakaparadang sasakyan at mismo mga residente. Nakapangingilabot din ang tagpong ito. Nabura sa isang iglap ang isang gusali pati ang mga taong gustong makalikas. Bago ang mga sandaling yan, mula sa malayo, rinig na ang pagragasa ng tubig sa pagitan ng mga bundok. Hanggang sa nilamon na ng tubig ang ilog at mga bahay sa gilid nito. Ilang residente ang nakasaksi sa nakapanlulumong ragasa ng tubig. Higanteng alon ang humampas sa Botekoshi River. Tila laruan lang na sinira ng baha ang mga tulay. Ang pagragasa ng baha nag-iwan ng makapal na putik sa mga komunidad. Ayon sa local media, tinatayang mahigit 300 ng kinitil ng pagragasa ng bato at putik. Mahigit 1,000 naman ang nawawala. Ayon sa Nepal Tourism Board, kabilang dyan ang isang Pinoy na ngayon ay kinukumpirma pa ng ating mga otoridad. Babae ho ba yan? Reported o lalaki? Wala pong indication if it's a male or a female po. We presume that dahil po galing po yung datos po sa Nepal Tourism Board, that the person is a tourist there. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 128 Pilipino ang naninirahan sa Nepal. Karamihan sa kanila, mga babaeng kasal sa Nepali nationals. Si Pangulong Marcos nagpaabot na ng pakikiramay sa mga nasa Nepal at mga naapektuhan ng flash flood, lalo sa mga nawala ng mahal sa buhay. Tanaw sa satellite images ang iniwang pinsala ng flash flood. Ang mga otoridad doon nagbabala sa mga residente at rescuers na lumayo muna sa mga ilog. May nabuo kasing lawa kung saan nangyari ang baha sa Nepal at pinangangambahang magdulot muli ng trahedya. Sa ngayon, wala pang ibang detalye kaugnay niyan. Pero ano ba ang mitsa ng flash flood sa Nepal? Ayon sa mga ulat, isang bahagi ng glacier sa Himalayas ang gumuho. Inakala pa itong lindol pero sabi ng US Geological Survey, nagkaroon ng seismic energy o paggalaw ng lupang dulot ng mga gumuhong bato at yelo ng glacier. Sinundan yan ng debris flow. Parang baha na pero may laman ng mga bato, graba, buhangin. Na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay nung baha na more than 50% ang bato. Mas marami pa sa tubig. Ang debris flow na nangyari sa Nepal naranasan na rin noon sa Pilipinas. Gaya sa Compostela Valley noong 2012 na kumitil ng mahigit 500. 2015 naman nang natabunan ng bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. At di raw malayong mangyari ulit yan. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm doon sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. There are more than 1,000 places that we've identified, and we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared. Maki Pulido, GMA News.